bang magsitayo tayong lahat, mga bata? Maaari ko bang tawagin si Edeline upang pangunahan ang panalangin? O God, Almighty, behold us, thy loving children, offering today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we will be married thy blessing for ourselves, for our school, our beloved country, the Philippines. Amen. Maraming salamat, Edeline. Pero bago tayo magsiupo, pakipulot muna ang mga basura nyo sa ilalim ng inyong upuan at pwede na kayong umupo. Magandang umaga, mga bata! Kamusta naman ang araw ninyo ngayon? Mabuti naman kung ganon. Ako nga pala si Binibining Bea Nicole G. Asis, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Mga bata, magtatala tayo ng liban. Kapag tinawag ko ang inyong mga pangalan, ay itaas ang inyong kanang kamay at sabihin na narito po, guro. Maraming salamat, mga bata, at wala pong lumiban sa araw na ito. Bata, sa loob ng ating klase, mayroon tayong panuntunan na dapat nating sundin. Maaari niyo po bang basahin ng sabay-sabay? Mauuna muna siguro bago kayo. Huwag maingay. Makinig ng mabuti. Itaas ang kanang kamay kapag may gustong sabihin. Maliwanag ba, mga bata? Ngayon, may inihanda si teacher sa pisara na kung tawagin ay itawid mo. Bawat tamang sagot ay may isang punto sa paghagpang. Kapag nakapagsagot tayo ng tama, siya ang panalo. Ngayon, hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Mula kay Maria hanggang kay Pedro ang unang pangkat. Mula kay Sarah hanggang kay Sunny ang pangalawang pangkat. Mula kay Edeline hanggang kay Sharina ang pangatlong pangkat. Maliwanag ba, mga bata? Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nagtalakay nyo kahapon? Tama! Pagkilala sa komunidad. Ngayong mga bata ay kakanta tayo ng sabay-sabay. Maaari po ba kayong tumayo? Kakanta tayo ng sabay-sabay. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La la la, sumayaw, sayaw at umindat-indat. Sumayaw, sayaw, katulad ng naga. Sumayaw, sayaw at umindat-indat. Sumayaw, sayaw, katulad ng dagat. Ngayon, mga bata, sabayin niyo po si teacher. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. La la la, sumayaw, sayaw at umindat-indat. Sumayaw, sayaw, katulad ng dagat. Sumayaw, sayaw at umindat-indat. Sumayaw, sayaw, katulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. La la la, sumayaw, sayaw at umindat-indat.
Sumayaw-sayaw ka tulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw ka tulad ng dagat. Nagsaya ba kayo, mga bata? Kung tayo tutungo sa ating tatalakayin, mainihanda akong tanong na dapat niyong sagutin. Kumuha ng papel at lapis at sagutin ang tanong. Ang tanong, ano-ano nga ba ang mga gawaing bahay na kaya mong gawin? Magbigay ng 3. Magbibigay lamang si teacher ng 3 minuto upang sagutin ang tanong. Handa na ba kayo, mga bata? Maria, magwalis ng sahig. Tama! Si Maria ay kabilang sa pangkat na 2. Si Maria ay may 1 puntos na. Pedro, maghugas ng pinggan. Tama, Pedro. Si Pedro naman ay kabilang sa pangkat na 3. Okay, Sunny. Sunny, magligpit ng kalat katulad ng laruan. Tama! Si Sunny ay kabilang sa pangkat na 1. Mahusay, mga bata. Ang inyong mga sagot ay lahat ay tama. Batay sa tanong na inyong sinagot, may idea ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Tama, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa tungkulin ko ang isang komunidad. Tungkulin ko sa aking komunidad pala, mga bata. Bago tayo dadako sa ating tatalakayin, ano nga ba ang karapatan? Mga bata, babasahin natin ang sabay-sabay. Mauuna muna si teacher bago kayo. Karapatan. Ang karapatan ay kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan, at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanyang estado sa buhay. Mga bata, ang halimbawa ng karapatan ay karapatan tayong bumoto. May karapatan tayong isilang dito sa ating mundo. May mga karapatan tayo na makihalubilo sa mga kapwa natin. Tungkulin naman, mga bata, babasahin natin ulit ng sabay-sabay. Mauna muna si teacher bago kayo. Tungkulin. Ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisikatuparan ng isang tao. Ang halimbawa naman ng tungkulin ay tungkulin ko bilang isang anak. Tungkulin ko bilang isang mag-aaral. Tungkulin ng isang anak ay makinig sa magulang. Ang tungkulin ng isang mag-aaral ay mag-aral ng mabuti. Maliwanag ba, mga bata? Ang bawat karapatan ay may kaugnay na gawain, anumang kilos o gawain na inaasahan at kinakailangan mong gawin
ay tinatawag na tungkulin. Maliwanag ba mga bata? Bilang kasapi ng isang komunidad, nararapat na gampanan mo ang inyong tungkulin upang maging maayos, mapayapa, at maunlad ang inyong komunidad. Maliwanag ba mga bata? Ngayong mga bata, may inihanda si teacher na dalawang estudyante na nag-uusap tungkol sa tungkulin sa ating komunidad. Paumanhin na mga bata, maliit lang ang pisara ni teacher. Mga bata, babasahin muna ni teacher bago kayo. Tungkulin ko, gagampanan ko. Mga may kaugnay na tungkulin dapat gampanan ang bawat karapatang iyong tinatamasa. May dalawang bata dito mga bata. Ang sabi ng lalaki, ako ay isang batang Pilipino na may tungkulin sa ating komunidad. At ang sabi naman ng babae, halina't tukuyin ang mga tungkulin sa ating komunidad. May isang tungkulin dito mga bata. Pagsunod sa batas trapiko. Sa pedestrian lane ako tumatawid. Mga bata, kayo ba ay tumatawid sa pedestrian lane? Mabuti naman kung ganon. Ang pangalawang tungkulin naman ay pangangalaga sa kalikasan. Ang manirahan sa maayos na komunidad ay aking karapatan. Kaya tungkulin kong magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Kayo ba mga bata? Nagtatapon ba kayo ng basura sa tamang lalagyan? Mabuti naman kung ganon. Mga bata, babasahin natin ng sabay-sabay. Una muna si teacher bago kayo. Pagtulong sa mga nangangailangan. Ang naipon kong pera ay pinambili ko ng kaunting relief goods para sa mga kapitbahay sa panahon ng pandemya. Kayo ba mga bata? Tumutulong ba kayo sa mga gawain na ganito? Okay, mahusay naman kung ganon. Ang
ika-4 na tungkulin naman ay babasahin muna ni teacher bago kayo. Paggalang sa mga tuntunin sa publiko. May karatulang no trespassing, kaya hindi ako dapat papasok dito. Mga bata, may nakikita ba kayong mga tuntunin sa publiko kagaya ng no trespassing? Okay, dapat hindi tayo papasok dito kasi no trespassing na. Mga bata, laging tandaan, ang bawat karapatan ay may katumbas na tungkulin na dapat gampanan ng bawat isa upang maging maayos, mapayapa at maunlad ang iyong komunidad. Narito ang mga tungkulin na dapat mong tuparin, katulad ng pagsunod sa batas trapiko, paggalang sa kalikasan, pagtulong sa mga nangangailangan, at paggalang sa mga tuntunin sa publiko. Maliwanag ba mga bata? Ngayong mga bata, meron tayong gawin. Handa na ba kayong lahat? So meron dito si teacher na 3 pirasong papel na kung ang laman ay mga salita na dapat ninyong gawin o isadula sa harapan ng inyong kaklase. Maliwanag ba mga bata? Sorry mga bata, may ubo si teacher. May pamantayan sa pagsasadula si teacher. Huwasto ang ipinakitang impormasyon sa dula. 15 puntos. Angkop isinadula sa tema ng gawin. 15 puntos. Maayos at makapukaw pansin ang pagsasadula. 20 puntos. Kabuang puntos ay 50 puntos. Maliwanag ba mga bata? Ngayon mga bata ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Kopyahin ang organizer sa isang papel, isulat ang sumusunod na mga sitwasyon na kaugnay sa tungkulin. Magbibigay lang namang si teacher ng 5 minuto upang sagutin ang mga tanong na ito. Tapos na ba mga bata? Mga bata, kumuha ng inyong mga kwaderno at isulat ang tagdang aralin. Panuto, kopyahin ang katulad na tatsulok sa isang kwaderno, mag-isip ng isang tungkulin na maaari mong gawin sa karapatang iyong napili. Mga bata, bibilangin natin ang mga inyong puntos na nakuha kanina. Pangkat 1 ay may 2 puntos. Ang pangkat 2 naman ay may 2 puntos din. Ang pangkat 3 naman ay may 2 puntos din. So, lahat kayo ay panalo. Palakpakan mga bata. Paalam mga bata.